Pagkatapos kong maligo at magbihis ay tinulungan ko si mama na maghanda ng hapag. Pinaliguan niya si Jay. Ayaw kasi ng batang iyon na paliguan ko siya dahil nahihiya daw sa akin ng anak ko. Sabay-sabay kaming kumain ng almusal, kasalo pati si Papa. Mabilis na naligo na rin si Miguel habang nagbibihis ang anak namin kanina, kaya handa na rin siya na lumabas ng silid si Jay para pumasok sa eskwelahan. Wala na bang nanunokso sa'yo sa school, po? Tanong ni Mama sa anak ko. May mga nambubuli ba sa'yo sa school, anak? Tanong agad ni Miguel sa anak namin. Wala na po, Mama Grace. Nakita na nilang may mommy at daddy na ako kaya hindi na nila ako sinasabihan na napulot daw ninyo ako sa basurahan. Nakangiting sagot ng anak ko. Napapikit ako. Nakaramdam kasi ako ng kirot sa puso ko dahil sa narinig ko. Ang sakit bilang ina na marinig na ganito pala ang nararanasan sa eskwelahan ng anak ko dahil lumaki siyang wala kami sa kanyang tabi. Tara na anak, baka mahuli ka sa klase mo. Ihahatid ka na namin sa school mo. Yaya ni Miguel sa anak namin. Kapag may batang manunokso sa iyo sa school mamaya, sabihin mo sa akin at aabangan natin sa daan mamayang uwian. Kinurot ko sa tagiliran si Miguel. Pareho lang silang dalawa ni Papa na magaling magturo ng kalokohan sa bata. Kasama si Miguel ay hinatid namin sa eskwelahan si Jay. Pagpasok pa lang namin ay pinagtinginan na kami o mas tamang sabihin na nakatingin sila kay Miguel. Gumana na naman ang kanyang star power. Dahil kay Teacher Alma kaya kumalat dito sa school kung sino ang ama ni Jay. Kaya heto, kaliwaan na naman na nagpapapicture sa kanya. Siyempre pa, pinagbigyan naman agad sila ni Miguel. I wonder kung hindi ba siya napapagod dahil kanina pa siya nakangiti. Pero hindi nawawala ang ngiti sa labi. Pati principal ng school ay nakisali din sa picture taking. Pinanood ko sila, tiniyaang may yumakap at tumawak sa asawa ko dahil ramdam ko ang excitement na nararamdaman nila sa mga oras na ito. Ngayon lang nangyari na may pumuntang artista dito sa amin, tapos sikat pa. Unexpected nga naman ito sa lahat kaya sinulit na nilang pagkakataon. Game na game naman si Miguel hanggang sa natapos ang picture taking nila at nagpaalam na sa kanilang asawa ko na uuwi na kami. Ang gwapo ng asawa mo, love, di ba? May ngiti sa labi na tanong ni Miguel sa akin. Inukutan ko siya ng mga mata. Yabang mo? Umisi sa akin si Miguel. Alam ko mangungulit lang siya at pipilitin ako sabihin sa kanya na gwapo siya. Huwag mo nang subukan. Hindi ka gwapo sa paningin ko. Pili ang sabi ko sa kanya. It's okay. Alam ko naman na gwapo ko sa mga mata mo. Nabuntis nga kita, love eh. 2 beses pa. Mayabang na sabi ni Miguel. Kumindat pa siya sa akin bago bumaling ang paningin sa kalsada at nakangiting naglalakad kasabay ko. Hinayaan ko na lang siya sa kayabangan niya. Sanay si Miguel na nasa kanyang atensyon ng mga tao sa paligid niya kaya feeling niya gwapo talaga siya. Kung sa bagay may star power nga naman siya. Mabilis siyang maka-attract ng mga tao para magustuhan siya kaya hindi na ako nagtataka na ganyan ang tingin niya sa sarili. Mabilis na lumipas ang oras at araw. Hatid sundo namin ni Miguel si Jay sa school araw-araw. Friday na ngayon. Nung isang araw pa kami nagpaalam na pupunta sa Maynila pero nang aalis na sana kami ay umiyak ang anak ko nang nalaman niya na hindi kasama ang kanyang lolo at lola. Ginawa ko ang lahat para kumalma siya pero talagang ayaw pumayag ni Jay na umalis ng bahay kahit bihis at handa na kaming 3. Sumama na po kayo sa amin sa Maynila, Papa. Sabi ni Miguel sa aking ama. Mukhang itong naisip niyang solusyon dahil nakikita naman namin na kahit na anong sabihin namin kay Jay ay ayaw niyang sumama kung hindi rin daw kasama ang mga magulang ko. Mabuti pa nga nang makapamasyal naman kami sa Maynila. Natutuwang sabi ni Papa. Sigurado ka ba, Jake? Tila undecided pa na tanong ni Mama. Walang may iwan dito sa bahay. Paano mga alaga natin baboy, manok at aso? Nandiyan naman si Maring. Siya na muna bahala. Sagot ni Papa kay Mama. Sumama ka na para makita mo rin ang Maynila at nang makasama pa rin tayo ng apo natin. Alam mo hindi lalabas sa silid ang batang iyan kapag hindi niya tayo nakitang nakabihis. Mukhang naunawaan na ni Mama ang paliwanag ni Papa kaya sumang-ayon na rin. Sige na nga, maligot magbihis na tayo para hindi tayo gabihin. Tahimik na nakaupo ako habang hinihintay namin silang matapos na maligo at magbihis. Agad-agad din na nag-impake ng mga damit si Mama pero sinabihan ni Miguel na huwag nang magdala ng marami dahil mamimili umano kami sa Maynila. Siyempre natuwa si Papa habang ako na may tahimik na nakaupo at hinihintay si Mama. Nagabilin pa siya sa kapitbahay na pakainin ng kanyang alagang hayop habang wala siya dito sa bahay. Sakalang lumabas ng silid si Jay na makitang kasama naming aalis ang kanyang mga lolo at lola.
Alas 5 ng hapon nung umalis kami sa bahay at pumunta sa plaza kung saan nakapark ang helicopter na sasakyan naming pauwi sa Maynila. Unang umakyat at sumakay sa chopper ang asawa ko at binuhay ang engine. Hindi nagtagal ay binuksan niya ang pintuan at pinaunang pumasok si Jay. Nakakatakot namang sumakay dyan. Sabi ni Mama na hindi maitago ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon habang nakatingin sa loob ng chopper. Huwag kang matakot, kasama mo kami. Tingnan mo nga ang apo natin at nakaupo na sa loob. Pampalakas na loob na sabi ni Papa kay Mama. Ilang minutong pilitan at usapan bago nakumbinsi ni Papa na sumakay na ng helicopter si Mama. Nauna akong pumasok at tumabi sa anak ko bago sila umakyat at sinara ni Miguel ang pintuan. Mabuti na lang at marunong si Papa. Siya ang nagkabit ng seatbelt kay Mama kaya si Jay na lang ang inalala ko. Ready? Tanong sa amin ng asawa ko mula sa unahan. Opo, Daddy! Malakas ang tinig na sagot ni Jay. Nag-thumbs up naman si Papa kaya sinabi ni Miguel na in few seconds, lilipad na raw ang chopper. Excited ang anak ko pero kabaliktaran si Mama. Malakas na napasigaw pa siya nung gumalaw ang helicopter at umangat sa lupa. Naririnig ko malakas na panalangin ni Mama na para bang huling araw na niya dito sa mundo habang paakyat sa himpapawid ang chopper. Mabuti na lang at hindi siya hinimatay dahil mukhang nakaramdam siya ng labis na takot. Wala na po akong makita sa ibaba, Mommy. Narinig kong sabi ni Jay habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ginulo ko ang buhok ng anak ko at ngumiti sa kanya. Makikita mo ulit ang mga iyan kapag malapit na tayo sa Maynila. Mabuti na lang at hindi nakaramdam ng takot ang anak ko. Masaya at excited pa siya. Hindi katulad ni Mama na matagal bago siya nakabawi ng lakas. Wala pang isang oras ay lumapag na sa tuktok na isang building ang chopper na sinakyan namin. Mabilis lang ang biyahe kaya bago lumalim ang gabi nakarating agad kami dito sa Maynila. Pag-aari po ni Tito Marco ang building na ito. Asawa siya ng kapatid ni Daddy. May sarili silang helipad para sa ilang choppers na pag-aari nila. Kasama niya ito. Kaya dito tayo lumapag. Agad na paliwanag ni Miguel nang tanungin siya ni Papa kung nasaan na raw kami. Hawak namin ni Miguel ang tig-isang kamay ni Jay nang pumasok kami sa elevator kasama ang mga magulang ko. Ang sabi ni Miguel kanina ay may sasakyan na daw na naghihintay sa amin sa baba na siyang maghahatid sa amin sa bahay. Tama nga si Miguel. Agad na sinalubong kami sa lobby ng isang lalaki. Driver daw siya ni Liam at siyang inutusan ng kapatid ng asawa ko na siyang sumundo sa amin dito. Tahimik ako sa biyahe pauwi sa bahay. Tanging sina Miguel at Jay ang nag-uusap dahil nakaramdam ako ng labis na pagkahilo at pamimigat ng ulo. Sina Mama naman ay tahimik na nakaupo sa likuran. Mukhang pinagmamasdan nila ang bawat madadaanan namin dahil first time lang makapunta ni Mama dito sa Maynila. Mahinang tapik ni Miguel sa balikat ko ang gumising sa akin. Nakatulog pala ako kaya hindi ko namalayan na nandito na kami sa tapat ng bahay at nakahinto na ang sasakyan sa driveway. Nangihina na binuksan kong pintuan at bumaba na. Magkasama naman ang mag-ama ko. Ganon din sina Mama na puno ng paghanga ang mga mata habang pareho silang nakatingin sa bahay ni Miguel. Ang ganda naman itong bahay niyo, anak. Narinig ko sabi ni Mama kay Miguel. Bahay na din po ninyo ito, Ma. Anytime pwede po kayong pumunta dito sa amin kapag gusto ninyo ni Papa. Magalang na sagot ng nakangiting asawa ko. Feeling close silang tatlo. Mukhang si Miguel pa nga ang anak ng mga magulang ko at hindi ako. Hinayaan ko na lang sila at hindi ako umimik. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko kaya inaya ko silang pumasok na sa loob ng bahay. Agad na sinalubong naman kami ni Nana at Lorena. Welcome back, Ma'am and Sir. Malakas na bati ni Lorena sa amin. Napunta ang mga mata nilang dalawa ni Nana kay Jay. Ang gwapo naman ng batang ito. Natutuwang sabi ni Lorena, sabay haplos sa mukha ng anak ko. Siyempre po, nagmana kay Daddy. Mabilis na sagot ni Jay. Anak mo siya, Miguel? Gulat na tanong ni Nana at mabilis namang sinagot ng asawa ko. Opo, Nana. Panganay naming anak ni Michelle. Bakas ang gulat sa mga mata ni Nana nang nagpalipat-lipat siya ng tingin sa amin ni Miguel. Naku, pasaway kang bata ka. Kailangan mo magpaliwanag sa mami mo. Siguradong makakambalos ka na naman yan ng walis tambo. May apo na pala siya sa'yo, hindi mo man lang sinabi sa amin. Tuloy-tuloy na sabi ni Nana kay Miguel. Natigil lang siya nang tumikim si Papa at pinakilala sila ni Miguel sa mga kasama namin dito sa bahay. Please, pakihatid sila sa guest room, Lorena. Utos ko sa kasambahay ni Miguel. Mabuti yan para makapagpahinga kayo. Dalhin niyo muna doon ang mga dala ninyo at maghahanda lang kami ng pagkain natin. Natutuwang sabi ni Nana sa mga magulang ko.
Kasama si Jay ay umakyat kami sa loob ng silid namin. Manghang-mangha ang anak ko sa nakitang bahay ng kanyang ama, lalo na nang pumasok kami sa master's bedroom. Wow, ang ganda naman po dito, Daddy. Malakas na bulalas ni Jay. Umupo pa siya sa sofa at pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nang makita ang malaking telebisyon na nakadikit sa wall. Mayaman po ba kayo, Daddy? Inosanteng tanong ng anak namin kay Miguel. Nagkatinginan tuloy kaming dalawa at sabay na napangiti. Hinawakan ni Miguel sa ulo ang anak namin at ginulo ang buhok. Hindi anak, pero kaya namin bilhin ni mommy mo mga laro ang gusto mo. Ayos na po ako dun sa mga laruan ko, Daddy. Marami na po yun at bago lahat. Walang ganoon sa bayan, kaya iingatan ko pong mabuti ang mga iyon kasi baka wala na po kayong mabilhan ng ganoon. Mabilis na sagot ng anak ko. Mukhang maganda ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang ko. Kahit laki sa probinsya, si Jay ay marunong na siyang magpahalaga ng mga bagay na natatanggap niya. Nakikita ko na mabuti siyang bata. Lihim na nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil wala man kami ni Miguel sa tabi ni Jay sa loob ng ilang taon ay hindi siya nakaramdam ng kakulangan. Hindi man sila naging mabuting mga magulang sa akin noon pero hindi ganoon ang naranasan ng anak ko sa poder nila habang wala ako. Hindi ko man masabi sa kanila ito ngayon pero sapat na ang mga nakita ko sa loob ng maikling panahon na nakasama ko sila para lumambot ang puso ko. Unti-unti natututunan ko na rin na patawarin ang mga magulang ko. Nauna nang bumaba ang mag-ama ko dahil naligot nagbihis muna ako ng damit pambahay para kahit paano ay marelax ako at gumanda ang pakiramdam ko. Gusto ko sanang matulog pero kailangan ko din silang samahan lalo na't ito ang unang gabi ni Jay dito sa bahay. Ganon din ang mga magulang ko. Naabutan ko silang lahat na nakaupo sa sala. Mukhang komportable na mga magulang ko dito sa bahay at relax na silang dalawa na nanonood ng panggabing palabas sa malapad at malaking telebisyon. Mommy! Malakas ang tinig na tawag sa akin ni Jay nang makita kong palapit sa kanila. Napatingin naman sa akin si Miguel. Agad siyang napangiti nang makita ko at inaya ang mga magulang ko na pumunta na sa dining room dahil handa na raw ang hapunan. Medyo matamlay ako dahil hindi talaga magandang pakiramdam ko. Hindi nawawala ang pananakit ng ulo ko. Ramdam kong pumipintig na ugat sa sentido ko kaya alam kong kailangan kong magpahinga. Kahit sarap na mesa ay wala akong ganang kumain pero pinilit kong sarili ko dahil hindi ako pwedeng matulog na walang laman ng sikmura. Nahihilo ka ba, love? Mahinang tanong ni Miguel nang makitang sapo ng kamay ko ang ulo ko at halos hindi ko nagalaw ang pagkain sa harap ko. Oo, maikling sagot ko. Masakit ang ulo ko at umiikot ang paningin ko. Narinig ko nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang asawa ko. Ginagap niya ang kamay ko at marahang pinisil. After dinner, magpahinga ka muna. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa ospital para matingnan ka ng doktor. Tumango lang ako. Inabot ko ang baso na may laman tubig sa harap ko at uminom. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam agad ako na aakyat na muna sa silid namin para makapagpahinga ako. Matinding hilo ang nararamdaman ko kaya minabuti kong bumalik sa master's bedroom. Mabuti nilang at attentive si Nana. Mabilis niyang nakapalagayan ng loob si Mama. Kaya nakita ko na unti-unti nagiging komportable ng aking ina sa bahay. Si Papa naman ay parang politikong biglang yumaman. Feeling mayaman na nakaupo sa sofa at nanonood kanina ng palabas. Feel at home na siya dito sa bahay kaya hindi ako nag-alala sa kanya. Kahit iniwan ko sila sa baba. Nakapikit ako nang marinig kong bumukas ang pintuan. Pumasok pala si Miguel kasama ang anak namin na lagi na lang ay nakabuntot sa kanya. Simula kaninang dumating kami kahit saan siya magpunta. Naramdaman ko sumampa sa kama ang anak ko at sinalat naman ni Miguel ang noo ko. Kumusta ng pakiramdam mo, love? Nagmulat ako ng mga mata at kahit umiikot ang paningin ko ay sinabi kong okay lang ako. Mukhang mas gusto ng bunso natin sa probinsya. Doon, hindi ka ganyan. Pagkalapag pa lang natin dito sa Maynila, nahilo ka na agad. Pabirong sabi ni Miguel. Magkakaroon na ba ako ng kapatid, Daddy? Excited na tanong ni Jay sa ama. Yes, anak. Soon. Nasa loob pa siya ng tummy ni Mommy. Nakangiting sagot agad ni Miguel. Pumalakpak naman ang anak namin. Hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Ngayong nalaman niya na magkakaroon na rin siya ng kapatid. Positive naman ako na buntis nga ako ngayon. Bukod sa hindi ako dinatnan ngayong buwan ay biglang nagbago ang pakiramdam ko sa sarili ko. Although magkaiba ang naramdaman kong symptoms noon kumpara ngayon ay alam kong tama ang hinala ko. Lahat ng symptoms ng isang buntis ay naranasan ko ngayon. Malimit ako magsuka,
Mabilis ako magalit at pabago-bago ang emosyon ko. Mas maselan din ang pang-amoy ko ngayon. May mga unusual na food cravings din ako. Kaya sigurado na akong buntis nga ako kahit hindi ko pa sinubukan na mag-pregnancy test. Anak, matulog tayo ng maaga para gumaling agad sa mommy. Sabi ni Miguel sa anak namin. Sumang-ayon naman si Jay sa ama. Humiga siya sa tabi ko at niyakap ako. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang naramdaman ko sa mga oras na ito. Ang saya ng puso ko. Priceless ang ganitong pakiramdam na kahit minsan ay hindi ko inakalang posible pa palang mangyari. Hindi nagtagal ay nakita kong nakatulog na sa tabi ko ang anak ko. Nakapagpahinga na rin ako at kahit paano ay gumanda na ang pakiramdam ko. Wala na si Miguel sa tabi ko nang magising ako. Mukhang may trabaho siyang ginagawa dahil nakita ko siyang nakaupo sa sofa habang abala sa kaharap na laptop sa kandungan niya. 2:00 na pala ng madaling araw. Hindi ko na namalayan ang oras dahil nakatulog agad ako kanina. Bumangon ako at bumaba sa kama. Dahan-dahan akong humakbang at lumapit kay Miguel. Agad naman siyang nag-angat ng mukha nang naramdaman niya ang presensya ko at tumingin sa akin nang umupo ako sa tabi niya at yumakap sa kanya. Busy? Mahina at halos pabulong na tanong ko kay Miguel. Yeah, may tinatapos akong report, love. Tiningnan ko kung anong ginagawa niya. Tungkol pala ito sa investigasyon ng agency sa real identity ng assassin na hinahanap ng Interpol. Don't worry, huwag mong isipin ang tungkol dito, love. Mahinang bulong sa akin ng asawa ko. Pumatong sa balikat ko ang kanyang kanang braso at kinabig ang ulo ko palapit sa kanya at pagkatapos ay masuyong hinalikan ako sa noo. Kami na, ni Ninong Arthur ang bahala. For formality na lang naman na ang report na ito, love. Salamat. Emosyonal na sabi ko kay Miguel. Alam ko malaki ang sakripisyo na ginawa niya para lang manatili akong malaya. Alagad ng batas si Miguel. Tapat siya sa serbisyo at tungkulin pero nasira iyon pagdating sa akin. Ginawa niya ang lahat para protektahan ako kaya dapat ay ganun din ako. Kailangan ko rin gawin ang part ko para makawala ako sa organisasyon. May pamilya na akong dapat alagaan at protektahan. Alam ko maiintindihan ni Boss Christian kung ano man magiging pasya ko dahil kahit minsan na hindi niya ako pinilit sa ibang bagay na hindi ko gusto. Nagugutom ka ba, love? Tanong ni Miguel habang nakasandal ang ulo ko sa kanyang balikat at yakap niya ako. Hindi, nagising lang ako. Agad na sagot ko. Marahang hinaplos niya ang ulo ko pati na rin ang mahabang buhok ko. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa amin dalawa hanggang sa nagsalita si Miguel. Alam na ni Mommy ang tungkol kay Jay. Tinawagan siya ni Nana kanina at sinabi sa kanya ang tungkol sa anak natin. Sabi ni Miguel. Ano naging reaksyon niya? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Nagulat din si Mommy. Tumawag siya kanina at sigurado akong bukas na bukas ay pupunta siya dito sa bahay para makita ang anak natin. Natatawang sabi sa akin ng asawa ko. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng pamilya ni Miguel ang anak ko. Kaya lakas loob na nagtanong ako sa kanya. Magagalit bang parents mo? Hindi, love. Magpaliwanag tayo para walang misconception. Sagot agad ng asawa ko. For sure matutuwa ang parents ko. Ganun din ang mga kapatid ko dahil may dagdag na miyembro na sa ating pamilya. Kahit may kaba at takot akong nararamdaman sa puso ko, pinanghawakan ko ang mga sinabi ni Miguel. Ang totoo kasi natatakot ako para sa anak ko. Artista si Miguel. Maraming humahanga sa kanya at ang ibang fans ay obsessed na. Kaya malaki ang impact sa kanila nang biglang paglabas ng anak ko. Kaya ngayon pa lang ay ayokong mabuli siya. Nang matapos na ginagawa si Miguel ay niyaya na niya akong bumalik sa kama para matulog. Umaga na nang sumunod na nagising ako. Wala na sa tabi ko ang mag-ama ko nang igala ko ang paningin ko. Mukhang bumaba na sila kaya ako na lamang ang mag-isang naiwan dito sa loob ng silid dahil tanghali na rin pala. Matapos maghilamos at mag-toothbrush ay nagbihis agad ako ng pambahay at bumaba na para hanapin kung nasaan ang anak ko. Malaki ang bahay ni Miguel kaya hindi malayong manibago siya dito kahit kasama pa niya sina Papa. Malaki ang hakbang na naglakad akong pababa. May naririnig akong may hinang mga tinig at unti-unting lumakas habang naglalakad ako palapit sa sala. Bumungad sa mga mata ko ang seryosong mukha ng mga magulang ni Miguel habang kaharap si Papa na katabi naman si Mama. Nagpalipat-lipat sa kanila mga mata ko habang pilit na nilalabanan ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nandito na si Mommy!
Narinig kong malakas na bulalas ni Jay. Lahat ng mga mata ay biglang napunta sa direksyon ko at lahat ay napatingin sa akin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko'y napakalaki ng kasalanan na nagawa ko sa kanila kung paano nila akong tingnan. Ilang ulit tuloy akong napalunok habang hindi ko malaman kung hahakbang ba akong palapit sa kanila at lalapitan sila. Tumayo si Miguel at lumapit sa akin nang makita kong nakatayo malapit sa kanila. Natigilan kasi ako at hindi agad nakalapit sa kanila dahil nakaramdam ako ng labis na kaba. Pakiramdam ko kasi kailangan ko magpaliwanag sa kanilang lahat kung bakit ngayon lang nalaman na magulang ni Miguel ang tungkol kay Jay. Kumusta na pakiramdam mo, love? Malambing na tanong agad ni Miguel nang makalapit sa akin. Tipid nang umiti ako sa kanya habang ang mga mata ay nakatingin sa sala. Ayos lang ako. Mahina ang tinig na sagot ko. Ngumiti din siya sa akin at inabot ang kamay ko at mabilis na pinagsalikop. I'm sorry, hindi ka na namin ginising kanina, love. Bago kami lumabas ng salit ni Jay para makapagpahinga ka ng mabuti. Ngumiti ako kay Miguel at sinabi ko sa kanya na ayos lang. Niyaya na niya akong umupo at hawak kamay na naglakad kaming dalawa palapit sa aming mga magulang. Nagmano ako kay Daddy Mateo, ganon din kay Mommy Bianca. Binati ko rin ng good morning ang mga magulang ko at hinalikan sa pisngi si Jay. Magkatabi silang dalawa ni Mommy Bianca sa sofa. Hindi nga may kakaila na magkamukha silang dalawa at parang younger at male version siya ng mother-in-law ko. Kumusta ang pakiramdam mo, Michelle? Tanong agad ni Mommy Bianca sa akin. Lumunok muna ako bago sumagot. Okay naman po, Mommy. Ngumiti sa akin si Mommy Bianca at bumaling sa anak ko sa tabi niya. Mabuti kung ganoon. Sabi ni Jay ay magkakaroon na raw siya ng kapatid. Pakiramdam ko'y nag-init ang magkabilang pisngi ko. Actually, hindi pa po kami sigurado talaga, Mommy. Kasi hindi pa po ako nakakapag-pregnancy test. Hindi ako komportable na pag-usapan ng tungkol dito sa harap nilang lahat. Pero sinagot ko na lang dahil hindi ko na ito may iwasan pa. Free ako anytime today, Michelle. Pwede kitang samahan sa doktor. Tila excited na sabi pa ni Mommy Bianca. Mom, it's okay. On vacation din po ako at wala akong gagawin ngayong araw. Ako na bahala sa asawa ko. Besides, gusto ko rin po ma-experience yung moment na katulad sa kwento mo noon. Kung paanong nahimatay si Daddy nang nalaman niya na triplets palang pinagbubuntis mo. Nakangising sabi ni Miguel sa ina. Biglang napaubo si Daddy Mateo. Natawa naman si Mommy Bianca at tumingin sa kanyang asawa. Tahimik naman ang mga magulang ko na nakikinig lang sa usapan at mukhang wala kahit isa sa kanila ang may balak na magsalita. Mabuti pa, total nandito na rin lang kayong dalawa at nandito na rin ang mga magulang mo, Michelle. Ipag-usapan na natin ang tungkol sa kasal ninyo. Sabi ni Daddy Mateo at pagkatapos ay bumaling kay Papa. Ano sa palagay mo, Jake? Napatingin ako sa aking ama. Seryosong kanyang ekspresyon pero wala akong mabasa sa emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata. Hindi rin nakaligtas sa matalas na pakiramdam ko kung paano ilang ulit na sumulyap siya kay Mommy Bianca at sa anak ko. Umayos ng upo ang aking ama't ngumiti. Pabor ako dyan, General. Babae ang anak ko. Tama lang na magpakasal ulit silang dalawa nang makadalo naman tayo. Sagot ni Papa. Nagsimula na sila mag-usap tungkol sa kasal habang kami naman ni Miguel ay tahimik na nakikinig lamang. Si Mommy Bianca naman ay nakita kong ilang ulit na tinanong si Mama kung may gusto raw ba siyang idagdag sa detalye ng kasal. Kinalabit ko si Miguel at bahagyan lumapit sa kanya ang mukha ko nang yumuko siya at tumingin sa akin. Hindi ba nagtanong ang mga magulang mo tungkol kay Jay? Mahina ang tinig na tanong ko kay Miguel. Pinatago ko na kagabi kay Lorena ang mga walis tambo dito sa bahay, kaya walang nakita kahit isa kanina si Mommy nang dumating sila ni Daddy. Pilyong sagot ni Miguel. Seryoso ako, huwag mo kong daanin sa biro. Nakasimangot na bulong ko sa kanya. Napingot ako ni Mommy kanina, pero nagpaliwanag na ako sa kanila ni Daddy. Mabuti na lang nandito sina Papa. Silang dalawa ni Mama nagpaliwanag sa mga magulang ko. Sinabi ni Papa na hindi rin natin nakitang lumaki ang anak natin at sabay lang tayong pumunta sa probinsya last week. At noon lang din natin nalaman na buhay si Jay. Nakinga ko ng maluwag sa narinig kong paliwanag ng asawa ko. Ayoko kasi magpaliwanag sa kahit na sino, maging magulang ni Miguel tungkol sa nangyari kay Jay at kung bakit kami nagkahiwalay noon ng anak ko. Hindi pa ako komportable na pag-usapan ang tungkol dito. Hindi lang siguro ako sanay na nagsasabi kahit kanino ng tungkol sa personal na detalye ng buhay ko, kaya nahihirapan ako magkwento. Siguro naman, sapat na ang 2 buwan para matapos ang preparasyon ng kasal ng mga bata. Sabi ni Mommy Bianca. Hindi ba tayo magagahol sa oras niyan? Tanong ni Mama. Sa tingin ko'y hindi naman.
Isa pa, tutulungan din naman natin ang mga bata kapag kailangan. Mabilis na sagot ni Mommy Bianca. Mabuti iyan, para naman hindi pa masyadong malaki ang tiyan ni Michelle kapag kinasal sila. Sang-ayon na sabi ni Mama. Kung mag-usap sila ay tila ba hindi pa kami kasal ni Miguel at gusto nila ako isalba sa chismis na buntis ako. Kaya nagmamadali silang ipakasal kaming dalawa habang maliit pa ang tiyan ko. Inabot din ang kalahating oras ang usapan. Natigil lang ito nang lumapit si Nana at sinabing handa na ang mesa para sa almusal. Hindi ako gaanong kumain kagabi pero hindi rin ako nagugutom. Mabuti na lang at mas maayos ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako nasusukat kahit paano ay nakakain ako ng maayos. Nakakatuwa itong apo ko. Kamukha ko. Nakangiting sabi ni Mommy Bianca habang marang hinahaplos ng kanang kamay ang ulo at buhok ni Jay. Ang mga anak kasi ni Leo at Liam, kamukha nila. Nagmana ang mga batang iyon kay Mateo. Pero itong si Jay, sa akin syempre. Pati si Mama ay napatingin rin kay Jay at pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang mga mata niya mula sa anak ko at kay Mommy Bianca. Hindi nga may tatanggi na magkamukha kayong dalawa. Narinig ko sabi ni Mama. Favorite po kasi ako ni Mommy, Mama. Nakangiti at proud na sabi ni Miguel sa aking ina. Naku, tama ang sinabi ni Miguel. Kahit ipagtulakan ko ang batang iyan noon, laging nakasunod sa akin. Kahit saan ako magpunta. Ganyan siguro kapag bunso, ay umahiwalay sa ina. Mabilis na paliwanag ni Mommy Bianca. I doubt na ganoon nga. Bunso din naman ako pero hindi ganoon na naging relasyon namin dalawa ng aking ina. Mabuti na lang talaga na naghiwalay tayo noon, Jake. Tingnan mo, wala sana tayong gwapong apo kung nagkatuluyan tayo. Natatawang sabi ni Mommy Bianca na siyang nagbukas ng usapan tungkol sa kanilang nakaraan. Napatingin ako kay Mama. Ramdam ko ang awkward na sa kilos niya pero ngumiti lang siya. Tumango-tango si Papa at ngumiti rin. May dahilan talaga ang lahat na nangyari sa atin noon, Bianca. Nakikiramdam ako sa kanila habang nag-uusap sila. Mukhang okay na sila at nakikita kong tinawanan na lang nila ang nangyari sa kanila noon. Oo naman, wala tayong Miguel at Michelle ngayon kung kayong dalawa nagkatuluyan noon. Sabat ni Mama. Mabuti na lang at nagloko itong si Jake noon. Di sana hindi ko nakilala si Mateo. Natatawang sabi ni Mommy Bianca. Nalasing ako noon. Inakit ako nitong si Grace. Natatawan turo ni Papa kay Mama. Nanlaki ang mga matang pinandilata ni Mama si Papa. Hoy Jake, anong inakit? Bata pa ako noon. Ikaw ang una nilandi sa akin kaya huwag mo akong ituro-turo. Oo nga Jake, huwag mong isisi sa babaeng ganyan. Mabilis na sagot ni Mommy Bianca na sumang-ayon naman agad kay Mama at pagkatapos ay nakasimangot na bumaling kay Papa sa tabi niya. Palibhas ay ganyan kayong mga sundalo, feeling guwapo, basta madestino kahit saan ay may babae. Abay, hindi ako kasali dyan, Grace. Mabilis na sabat ni Daddy Mateo at itinuro si Papa. Nananahimik ako dito. Yang asawa mo lang ang babaero. General naman, nasa ng brotherhood sa sandatahan? Nilaglag mo na agad ako eh. Nakangising tanong ni Papa kay Daddy Mateo. Ang ingay nilang apat habang nag-uusap. Ang akala ko noon ay magiging awkward sa pakiramdam kapag dumating ang araw na magkakaharap na sila dahil sa kanilang nakaraan. Pero ngayon, heto at parang walang pangit na nangyari sa pagitan nila kung paano silang mag-usap-usap. Umamin ka na kasi Jake, ikaw lang naman talagang babaero. Malakas na utos ni Mommy Bianca kay Papa. Oo nga, kahit may anak na kami, kung saan saang bahayan pumupunta noon. Sabi rin ni Mama. Napatingin tuloy ako kay Daddy Mateo. Nginisian niya si Papa. Umamin ka na, kaya wag mo ko idamay dyan. Napailing naman ang aking ama at nagtanong kung bakit daw ba siya ang pinagtutulungan ng mga kasama namin. Tinawanan siya ni Mommy Bianca pero inirapan ni Mama kasi totoo daw na babaero talaga siya at matagal na naging sakit ng kanyang ulo. Mukhang nandahil sa anak namin kaya ayaw pang umuwi ng mga magulang ni Miguel. Talagang malakas pala ang lukso ng dugo dahil kahit malapit si Jay kay Mama ay agad din siyang napalapit kay Mommy Bianca. Gusto mo bang sumama sa bahay, Jay? Narinig kong tanong ni Mommy Bianca sa anak ko. Magpapaalam po muna ako kay Mama Grace. Mommy B. Sagot ng anak ko. Aba, social na talaga ngayon ng mga grandparents. Ayaw nang patawag ng lolo at lola. Mommy B na lang kay Mommy Bianca at Daddy Am naman kay Daddy Mateo. Gusto mo bang sumama doon, Jay? Tanong rin ni Mama sa apo. Agad na tumango ang anak ko pero sinabing gusto rin daw niyang kasama ang kanyang Mama Grace. Aba, masaya yan na makapunta ka naman sa bahay namin, Grace.
Natutuwang sabi ni Mommy Bianca. Mukhang ayos na sila at nagkasundo na agad ang dalawa. Tama nga ang sinabi sa akin ni Mama last week sa probinsya na ang anak ko andaan kaya nagkakabuklod-buklod kami. Hindi lang naging maayos ang pagsasama at relasyon ng mga magulang ko nang dahil sa anak ko nang dumating siya sa buhay nila. Kung hindi nabuo rin kami bilang isang pamilya. Biglang nawala ang hidwaan sa pagitan ng mga pamilya namin at parang walang nangyaring hindi maganda noon kung paano silang mag-usap-usap ngayon. Magaan sa pakiramdam ang mga nakikita ko at aaminin ko, masaya ako ngayon at mas panatag ako. Nawala ang takot at pangamba na matagal kong dinala sa puso ko at napalitan nito ng saya at bagong pag-asa habang pinagmamasdan ko sila na masayang nag-uusap sa harap ko. Sa nakikita ko ngayon ay sigurado ako na parehong mahal ng mga magulang namin ni Miguel ang aming anak, kaya walang dahilan para makaramdam ako ng awkwardness, takot at alinlangan para sa future naming lahat. Sila mismo ay mukhang kinalimutan na ng mga magulang namin ni Miguel ang lahat ng pangit na nangyari noon sa kanilang nakaraan at pinili na maging positibo. Tinanggap nila ang nangyari sa amin. Wala akong narinig na panunumbat mula sa kanila. Para bang ang gusto lang ng mga magulang namin ni Miguel ay kalimutan na nangyari noon at magsimula kaming bumuo ng bagong alaala bilang isang masaya at buong pamilya.